When people talk about visualization, how does visualization help with that? You wrote a lot about visualization. Visualizing. I visualized. Visualize. My dreams and visualizing kind of really played a role in to making me motivated and helping me achieve the goals that I had. It is everything from, I literally sat down 2-3 months before and I've made a decision in my head that practicing regularly, there are visuals running in my head, me dominating that bowler. I had to envision it, because if I didn't, I wouldn't be here. So not only did I envision it so much, so clearly and so precisely in my head that I'm here now. and visualization is it's a huge factor in improving technical skills. When you focus on something and you really want it and you dream about it and you think about it and you visualize it, things can really happen in your life. Visualization still can actually cause a rewiring of the brain beneficially. I visualized, I'm sitting here on the steering wheel visualizing a brand new car and visualizing good things in times of struggle. He had done it 1,000 times in his head. He had warmed up in backstage. He had heard the crowd. And we are live. Ayan. Oy, shout out sa inyo ha. Kamusta kayo dyan? Magandang araw sa lahat. Sa inyong lahat, mga Oo. breads. Mga brothers, kumusta ang inyong isang linggo? Yan, kumusta naging productive ba lahat? Nalugi ba sa negosyo o kumusta ba? May kinita ba tayo dyan? May kinita ba tayo dyan? Kasi kung walang kinita, ayos din naman siguro. Oo, ang kinita doon yung learning eh. Yun ang the best doon, yung Dapat learning. matuto tayo eh. Kung halimbawa, nalulugi tayo, ay meron tayong dapat malaman bakit tayo nalulugi. Tama. Amen. Tsaka lagi natin titignan yung ang maging perspective natin, hindi sa daily, hindi araw-araw, anong tawag nun? Hindi daily concept. Pwede siguro weekly or monthly, no? Monthly nyo titignan yung PNL nyo, ayan, PNL. Monthly nyo titignan kung okay ba yung negosyo nyo, di ba? Okay yung sarili nyo sa isang buwan. Kasi may mga nagsasabi kailangan daw mas magaling ka araw-araw, gumagaling ka araw-araw. Oo, tama naman yan. Lalo na yung mga hyper intensity. Ay, grabe yun. Talagang yan. Hindi pinapalampas yung minuto nun. Oo. Mga napapanood natin kahit hindi na natutulog 2 araw. Ganun ka-hyper yung mga tao na talagang pinupursige nila yung maabot yung gusto nila. Siyempre, yung iba naman iba-iba kasi ang tao no? Merong gustong marating agad yung success na gusto nila. Meron namang chill-chill lang. Oo. Diba? Depende yan sa gusto nyo. Basta ang importante, tuloy-tuloy lang tayo. No? Huwag tayong hihinto. Pag napagod ka, magpahinga ka lang. Yun, the best. Tapos trabaho ulit. Diba? Tama. Ang Diyos nga, yung nagpahinga eh. Tayo pa kayang tao. Oo. Tayo pa kayang tao. Ang Diyos nga na limitless eh. Oo. Pero ibig sabihin kasi ng pagpapahinga, kukuha ka uli ng enerhiya eh. Oo. Hindi naman dahil nagpapahinga ka dahil pagod ka. Kukuha ka talaga dapat ng enerhiya. Tapos, yung enerhiya na yon, doon papasok yung mga creativity, kung ano yung mga susunod mong hakbang. Yun. Para ma-execute idea mo sa susunod na linggo. Tama. Ang tawag nga ng iba dyan, lalo yung mga traders, reflection. Oo. Nagre-reflect ka dapat. Kagaya ngayon, di ba? Weekend. Di ba? Walang mga trabaho, di ba? Halimbawa, yung mga nagtatrabaho sa kumpanya, di ba? Usually naman, Monday to Friday lang ang trabaho nila. Oo. Yung Sabadong to, gamitin nyo to para bumuo kayo ng skill. Di ba? Hindi pwedeng yung Sabado, ibabakasyon nyo kung saan kayo magpupunta. Huwag ganun. Di ba? Bumuo kayo ng skill na pwede nyong ma-monetize. Oo. Pagkakitaan, yun yung magandang skill. Kasi hindi naman habang buhay, dapat empleyado lang tayo. Meron kasi ako napanood pala. Yung magiging video natin ngayon. Ang title nito, Stop Using the Law of Attraction daw. Hindi ko pa napanood eh. Na-intriga lang ako sa title eh. Yun ba yung napanood natin yung nakarang araw eh, Law of Attraction. Oo, Law of Attraction. Ito naman, stop using ba? Oo, stop using Law of Attraction daw. Baka naman lang to, clickbait lang to. Kaya nga kaya kung panoorin natin eh. Oo. Di ba, may matututunan tayo dito, imposibleng wala. Tama. Sige, ngayon, ready na kayo. Ayan, kumuha kayo ng mga popcorn. Ayan, kumuha kayo ng makakain nyo dyan kasi
masayang usapan to at kapupulutan ng aral. Sige. Tsaka nakita ko dito, ang ganda ng ang ganda ng pinapanood niya kasi hindi lang to basta tao eh. Hindi lang simpleng personalidad. Yan Si Jim Carrey ba to? Oo. Si Jim Carrey. Sige nga, panoorin na natin. Huwag na natin patagalin to, guys. You used to go up on Mulholland Drive and park every night and visualize seeing yourself as... Yeah, I would visualize, This is when you were broke and poor. Right, having directors interested in me and people that I respected saying, I like your work or whatever that is, and I would visualize things coming to me that I wanted or whatever. So didn't you write yourself a check? I heard that you did. Is that true? I wrote myself a check for $10 million for acting services rendered, and I gave myself 5 years, or 3 years maybe, and I dated it Thanksgiving 1995. And I put it in my wallet and I kept it there, and it deteriorated and stuff. But then just before Thanksgiving 1995, I found out that I was going to make $10 million on. Grabe no. Naalala ko tuloy bigla ulit si Bob Proctor. Yan talaga ang ng mga aware. Tawag nito mga awaken, no? Mga nakakaalam ng ganyang sikreto kasi totoo yan na mangyayari. Oo. Sa oras na kung paniwalaan mo ng gusto. Paniwalaan mo. Diba? Kahit hindi mo pa nakikita yung physical na anyo, pero nandun ka na yung isip mo nandun na sa pangyayari na yon. Automatic nakatap ka na sa frequency na yun eh. Yun ang magandang sikretong natutunan natin. Oo. Basta maitap mo na yung sarili mo, yung utak mo dun sa frequency na yun, makukuha mo yun eh. Oo, kasi 'di ba nga yung pinag-usapan natin na emosyon. Kapag nandun yung emosyon mo, hindi umaalis doon sa, 'di ba, yung $10 million na makuha mo. Anong emosyon yung madadama mo kapag meron kang $10 million? Tapos isipin mo rin kung anong emosyon yung mararamdaman mo habang kinukuha mo 'yun. Kasi yun yung dalawang emosyon na dapat mong maramdaman para matap nung katawan mo yung visual na 'yun. Kasi habang nasa proseso ka, kapag hindi mo alam yung ganitong konsepto, ang hirap eh. Ang daming mga obstacle, yung mga hadlang na hindi totoo yan. Sasabihin niya ng isip mo eh, kaya kung hindi mo alam na ganito pala dapat yung sistema na gagawin mo, hinto ka kasi totoo ba to yung sinasabi nilang pangarap? Nagkakaroon ka na agad ng doubt. Duda ka na. Pag duda ka na, mahirap yun eh. Kaya wala ka talagang duda eh. Oo. Habang binabagtas mo yung journey na yun, yun ang tutulong sa'yo, yung emosyon mo eh. Oo. Ang dito, kaibahan dito, hindi niya pre-measure ng sarili. 5 years, sabi niya. Oo. Hinayaan niya yung panahon na talagang magdikta nung presyo na gusto niya. Oo. Yeah, This is when you were broke and poor. Right, having directors interested in me and people that I respected saying, I like your work or whatever that is, and I would visualize things coming to me that I wanted or whatever. So didn't you write yourself a check? I heard that you did. Is that true? I wrote myself a check for $10 million, 1995. I'm gonna make $10 million on, I think it was Dumb and Dumber, maybe. Dumb and Dumber, yeah. So you visualize yourself? Throughout history, the most successful artists, athletes, and inventors have used a secret technique to create their success. There is no difference between you and these great, successful people, other than they have the ability and knowledge to harness these techniques. These techniques are never taught to the average person, which is a shame because if used correctly, they can transform one from poverty to wealth, from sickness to health. Napoleon Hill said the greatest sin of all of mankind was the neglect to use this greatest asset. He said if you use this asset, you will have everything you want in abundance. He didn't say within reason, he said everything in abundance. Stay tuned to the end of this video and I will show you step by step how to use this secret technique to get everything you want in your life.
But first, here's what a few people you may know have to say about it. When people talk about visualization, how does visualization help with that? You wrote a lot about visualization. Visualizing. I visualized. Visualize. Visualize. My dreams and visualizing kind of really played a role in to making me motivated and helping me achieve the goals that I had. It is everything from, I literally sat down 2-3 months before and I've made a decision in my head that practicing regularly, there are visuals running in my head, me dominating that bullet. I had to envision it, because if I didn't, I wouldn't be here. So not only did I envision it so much, so clearly and so precisely in my head that I'm here now. And visualization is it's a huge factor in improving technical skills. When you focus on something and you really want it and you dream about it and you think about it and you visualize it, things can really happen in your life. Visualization still can actually cause a rewiring of the brain beneficially. I visualized, I'm sitting here on the steering wheel visualizing a brand new car and visualizing good things in times of struggle. He had done it 1,000 times in his head. He had warmed up in backstage. He had heard the crowd. He had smelt the arena. He had seen the audience. He really immersed himself in the fight night. Oh. So by the time fight night came along, he used to walk in going, yeah, this is my 1,000th time doing this. What all of these great people are doing is seeing their vision in their mind's eye in 3D before they achieve it. If you want to change the station on your TV, you change the frequency. If you want to change the station on your radio, you change the frequency. See, your mind is an electromagnet. Yan. Once you charge it with a clear image of what you want, you change your frequency, you change your channel, and you magnetize it to you. You no longer have to chase after it anymore. It will start to chase you. See, this is better than the law of attraction. It's called the law of assumption. It was first discovered by Neville Goddard. Goddard said, assume the feeling of the wish fulfilled and continue therein, and the universe has no choice but to harden your assumption into present fact. Goddard said it's not about believing in it, it's about believing it in. Don't broadcast what you want. Simply assume you already have it. This will create. Yung assume na yan, narinig natin kay Myron, alam mo yung assume na yan. Ang tawag niya dyan, expectation. Kaya sabi ni Myron ang greatest superpower ng tao, yung expectation. Na kung itatranslate mo yan sa mas lumang salita, ang tawag yan, faith. Yun lang yun. Di ba? Kaya nga di ba sa Biblia talagang ang ano ng faith visualization siya na hindi ginagamitan ng literal na mata. Oo. 'Di ba? Yung mata ng isip, sabi niya. Yun. Sabi pa nga sa Biblia, yung puso may mata may mata din. Oo. Grabe, no? Kasi mas malalim yung mata ng puso, yun yung subconsciousness. Yun. Oo. Automatic, yun yung automatic na trumatrabaho. Sa oras na may program mo yun sa higher consciousness natin, araw-araw mo yung i-imagine, i-visualize at paniniwalaan. Unti-unti yun bababa sa puso natin yun yung subconsciousness. Parang yun, mapoprogram automatic na yun. Hindi mo na kailangang isipin kasi automatic nagkiklik ka agad yun. Yun yung magiging emosyon mo. Yun na. Yun na yun. Sige. Para parang tulungan ng isip at puso yan Kasi hindi pwedeng hindi pwedeng ang isip siya rin natatrabaho palagi na ang ano lang ng isip kagaya nung laging tinuturo ni Bob Proctor, mag-absorb. Tapos i-filter niya yung dapat ilagay sa puso. Ilagay sa puso, tama. Para hindi siya ganun kapagod. Oo. Kaya yung mga tao na burn out, sobrang pagod sa trabaho, yung mapapansin niyo yung mga ganung bagay. Yung parang naboboring na, nauumay na sa mga paulit-ulit na nangyayari, di ba? Ngayon, andyan yung puso natin, yung pinaka-subconscious natin. Para yun yung magtatrabaho, hindi na kailangan ng isip na yung pa. Tama. Galing ng konektado talaga sa Biblia, no? Oo. Pinag-aaralan natin ngayon. Tsaka yung sabi dyan na kapag
nag-isip ka o binvisualize mo, may dapat kita ng mata mo. Kaya nga, nung mapanood ko yung seminar ni Bob Proctor, meron siyang doon tanong na sabi niya, tayo nag-iisip sa pamamagitan ng image o larawan. Ngayon ang tanong niya, kung may isip ka, ano itsura ng isip mo? Kasi gagamitin mo nga yung isip mo di ba? Ngayon, paano mo magagamit yung isip mo, ma-visualize mo kung hindi mo alam kung ano itsura ng isip mo? Paano mo magagamit kung hindi mo kayang i-visualize? Yun, paano gagana yung isip? Kung yung mismong visual ng isip mo, hindi mo alam. Yun. Kaya doon, tinuro niya doon kung ano, paano, kung ano yung visual pagdating sa isip natin. Sa mga hindi pa nakapanood nun, pwede nyo i-search yung video ni Bob Proctor o kaya yung podcast namin na yun, hanapin nyo lang yun. Halos sa umpisa yun di ba? Oo. Doon talaga mag-uumpisa sa isip. Oo, kailangan malaman muna natin kung ano ba yung itsura ng isip natin. Hindi yung utak hindi yung brain. Oo, hindi yun. Kasi yung brain, alam naman natin yung ano yun nga ang karamihan na pinagkakamalian ng iba. Na pag sinabing isip kagad, utak. Hindi yun. Kasi sabi nga ni ang isip, yun yung mind. Ang mind ay yung brain in action. Pag gumagana na yung brain, yun ang isip. Yun na yung isip. Yun yung mind. Oo. Ngayon, yung mind natin, may dalawang klase nga yan. Yung isang conscious at saka isang subconscious. Kaya nga kahit tulog ka, akala mo hindi ka nag-iisip, may isip ka pa rin nun kahit tulog ka. Subukan mong tanongin yung tulog, sumasagot, di ba? Kaya lang, hindi siya conscious. Unconscious siya. Subconscious. Unconscious. Wala siyang subconscious rin yun. Yung subconscious kasi yun yung gumagana sa'yo. Yung automatic system ng katawan. Kaya nga, sabi nila, hindi totoo yung multitasking kasi pwede kang makipag-usap sa tao habang nagsisintas kayo, nagdadrive ka, pwede yun. Pero yung mismong gagamitin mo ng pareho yung yung pinakamataas mong isip, yung conscious, hindi mo sa dalawa. Oo. Hindi pwede. Magkaibang, hindi kakailanganin ng subconscious no? Oo. Yung subconscious, yun talaga makapangyarihan yun. Kaya kapag hindi align yung conscious mo tsaka subconscious mo, hindi magaganap kahit mag-visualize ka na mag-visualize, wala. Oo, tama. Kailangan sumunod yung subconscious mo dun sa binivisual mo. Tsaka ang galing ng pinapayo ni EA kasi eto yung halimbawa yung pagtatap ng frequency, malaking bagay na practicein nyo yan kapag wala kayong ginagawa. Oo. Meditation, di ba? Pwede yun. Iba-iba kasi yung meditation. Sabi nga ni, Dr. Joe, ang meditation, ang ibig sabihin niya, to be familiar with. Yun. Kailangan maging familiar ka sa emosyon mo. Kapag dumating yung emosyon na yun, anong ginagawa mo sa emosyon na yun? Nagre-react ka ba o hinahayaan mo lang? Kasi, kung maganda siguro yung emosyon mo, okay lang na mag-react ka doon. Pero kung pangit, alam naman sundan mo pa rin siya, di ba? Kasi automatic yun Sa ayaw at hindi, mararamdaman mo yun. Hindi mo mapipigilan yung emosyon na yun. Ngayon, yung emosyon na yun, nakagandahan kasi doon, na i-condition yun, na ipoprogram yun. Yung nakagandahan doon. Na kapag alam mo tong ganitong sinasabi lang secret, yung technique na yun, na kapag pinaulit-ulit mo yung vision mo tapos inilagay mo ng gusto sa puso mo at nararamdaman mo yung parang andun ka talaga, halimbawa yung 10 milyon. Oo. Naisip mo, ano bang nararamdaman ko? Pakiramdam? Ganito pala pakiramdam na meron kang 10 milyon. Oo. Ano bang nagginawa ko dun kaya nagkaroon ng hindi mo na malalaman kung paano mo ginawa. Basta maramdaman mo. End result na nun yung mararamdaman mo dapat. Nandun ka na dapat. Yun yung frequency. Kaya nga maraming mga tao na hindi naman natin masabing walang awareness. Siguro mababa lang. Pero ang tingin nila doon sa matataas ang level ng awareness parang mayayabang na. Oo. Kasi nga hindi yun yung frequency na ginagalawan nila. Yun. Kapag nandun ka sa frequency sa taas at pareho ka nasa taas, hindi naman tingin ninyo sa isa't isa mayabang. Oo. Lalo na kung mas mataas ka pa, hindi mo naman titingnan yung nasa baba mo na mayabang Oo. Kaya lang yung nasa mababa, automatic yun. Ang tingin nun sa matataas, mayabang talaga. Kahit wala namang... Kasi yun ang perspective nila mas mataas sa kanila yung tao. Mag-isip. Yabang naman ito. Oo, kasi ang isip nga nila, mas mababa sila dun sa tao na yun. Natataasan sila dun. Kaya ang tingin nila, talagang mayabang, di ba? Pero kung kapantay mo lang yun at
Kahit hindi naman kasing rami nun yung pera mo. Kaya basta yung mindset mo eh. Oo. Yung frequency, dapat maintindihan nyo yun. Ang frequency kasi, sabi ni Bob Proctor, yun yung level of vibration. Yan. Ang vibration naman, yung walang tigil na paggalaw nitong buong daigdig. Yung kahit itong mesa, o kaya itong computer, o yung damit natin na to, hindi mo nakikitang gumagalaw to. Pero mga pagka pinino mo to, maliliit na mula sa atomic level na to, gumagalaw yan. Iba-iba nga lang sila ng level. Sa panonood nga lang nila ng video natin kung tutuusin, nagbabago na sila ng ano Oo, meron na yung nagbabago dyan. Unconscious lang kayo, pero ang totoo may nababago na dyan. Meron. Lalo na kung sanay na kayo na, isang linggo, meron kayo mapapanood, di ba? Automatic na yun Hindi nyo na napapansin, pero nagbabago na yung frequency nyo. Create the deja vu effect. You rehearse a situation successfully in your mind, and then it happens in reality, giving you the deja vu feeling. Dati hindi ako naniniwala dyan I've already been here before. Now this capacity is not inborn. In fact, I'll show you how to do it at the end of this video. But first, here's a few people you may know who have used this technique. Aristotle said the soul cannot dream without pictures. Vincent van Gogh said, I dream my painting, and then I paint my dream. The great Walt Disney, when he was on his deathbed, he was interviewed by a reporter on his final day. The reporter told him, Sir, you have this amazing Epcot being built by your friend Ken Kerr, but you will never see it. How does that make you feel? And then Disney looked up at him and said, you don't get it. If I didn't see it, you'll never see it. Roger Bannister, the man who broke the 4-minute mile, said he did it because he visualized it many times before the race. He said he visualized the event to create a sense of certainty in his mind and body. He would close his eyes and see the race step by step. He would create the image. He would see the finish line and hear the crowd in his mind. Little known fact, Roger Bannister went on to become a neuroscientist. In his book, Mind Gym, Gary Mack says that Brazilian soccer player Pelé, before every game, would go to the locker room an hour earlier before everyone else. He would lie down using a towel as a pillow and cover his eyes. He would watch a film of himself as a kid playing soccer on the beach in Brazil. This movie in his mind brought back glorious memories, and he would vividly recall the thrill of the game and the joy. He would immerse himself in the love of the game. In short, before every game, he would put himself in touch with his pure love for the sport. After that, Pelé would watch himself reliving some of his greatest moments in world competitions. He would let himself feel the winning moments and enjoy the intensity and those feelings over and over. He talked about how crucial it was to make a strong connection with those images and feelings. Finally, he would see himself as he was about to become, playing brilliantly, scoring goals in a mental movie made up of positive images of enjoyment and triumph. He imagined everything before it happened. The field, his opponents, his team. He saw himself playing like a champion, a force that could not be stopped. He said, remember, it's not just about the visuals and the imagery. It's more about the feelings, the emotions associated with success. He vividly imagined how good it all felt. Only after 30 minutes of this visualization would Pelé then start to warm up and stretch his actual muscles. He primed his mind for victory. And Pelé, who some say is the world's greatest soccer player of all time, was unstoppable. All of these great people harnessed the power of the law of assumption to succeed. Now you may be asking yourself, are there any scientific studies that support the power of visualization or the law of assumption?
Well, the answer is yes. In 1996, Neuro a na study siguro by to, no? Dr. Biasotto from the University of Chicago was conducted. Biasotto split his participants into 3 groups and tested how many free throws they could make. He had the first group practice shooting free throws for 1 hour. He had the second group just visualize themselves making free throws. And he had the third group do nothing. After 30 days, he tested them again. The first group, who practiced shooting free throws, improved by 24%. The third group didn't improve at all. But the second group, the group who only visualized themselves making free throws, improved 23%. Halos parehas, no? Halos parehas yung pinagkaanuhan nila eh. Pinagkaibahan. A 5-finger piano exercise for 2 hours a day. They showed a similar increase in brain activity as those who practiced solely in their imagination without ever touching a keyboard. Scientists have confirmed that the brain does not know the difference between a vivid imagination and reality. Therefore, using visualization, you can actually improve performance without actually engaging in the activity. See, that's why Einstein said imagination is greater than knowledge. O, anong tawag doon sa sinasabi niyang ano? Yung hindi mo kailangan gumawa ng activity. Hindi mo kailangan ng activity para maramdaman yun. Ang tawag doon, creativity. Yun yung ginawa ng Diyos sa atin. Yun ang inilagay ng Diyos sa atin, creativity. Tinuturo nga yun na mayroon na bago niya buuin yung tao sa alabok. Inisip niya muna yun eh. Oo, inimagine niya muna ang tao ayon sa larawan niya. Tapos saka niya binuo. Ganon din tayo dapat ano. Tapos sasabihin ng tao, wala namang itsura ang Diyos eh. Hindi totoo yun. Di ba? Di ba? Kaya nga, ito, isa na lang halimbawa yan, yung pagre-rehearse sa isip. Isang example pa na natutunan ko yan, yung kay Dr. Jonah. Hindi mo naman kailangang yung panganib talaga nasa harap mo. Halimbawa, yung leon, may nakaharap kang leon. Mararamdaman mo yun, di ba, yung takot. Tatayuan ka ng balahibo, papawisan ka, tatakbo ka. Kasi takot ka. Pero hindi mo kailangan yung leon sa harap mo para maramdaman yung ganun ding takot. Kaya nga sabi diyan, hindi alam ng katawan yung reality at saka yung imagination. Walang pinagkaiba yun pagdating sa creativity. Kaya nga, kung ang kine-create ng isip mo pag-aalala, pagkabahala, takot, hindi naman kailangan na talagang totoong takot na totoong panganib yung nasa harap mo eh. Hindi pa man dumarating yung takot, binubuo mo na sa isip mo. Kaya anong nangyayari tuloy, kapag bumabayan subconsciously mo, yun ang nagiging realidad mo. Yan, ganyan na ganyan din yung konsepto na yan eh. Kaya nga yung, di ba yung nagpipretro? Oo. Yung isang grupo, talaga ginagamit nila yung physical nila. Yung isa namang nag-i-imagine lang, kaya nanonood sa TV kung paano mag-pretro. Halos pareho sila ng eh. Oo. Kasi nga, yung mismong utak natin, talagang gumagana yan. Kumbaga yung mismong physical na utak natin, tawag nito parang ang nangyayari dyan, yung mismong katawan natin, yung neuron natin sa loob, talagang gumagalaw yun kapag nag-i-imagine tayo. Kaya kapag... Nag-manifest yan sa katawan natin eh. Oo. Kaya kapag halimbawa, sa panonood na lang, di ba yung mga nanonood ka ng mga malalaswang pornografiya? Oo. Yung katawan mo nagre-react din eh. Totoo diba? Yun. Kaya pag nanonood ka ng yung mga rape, mga patayan, pakiramdam mo, mararamdaman mo parang ikaw na rin yung pumapatay eh. Kaya kahit ayaw mo yung ganong eksena, dahil gusto mo yung panoorin o kaya naman palagi mong napapanood, yung subconscious mo, hindi mo namamalaya, na-absorb yung impormasyon na yun. Para ka na rin ganun. Kaya may mga tao nga, hindi ko naman gusto patayin yan eh. Ibig sabihin, kaya pala meron siya sinabi about sa health, from sickness to health. Malaki epekto, lalo na sa mga may anxiety, depression. Diba? Pag palagi nyo iniisip nga yung problema, no?
Lagi kayong nalulungkot. Lagi kayong parang, ang katwiran kasi ng mga anxiety palagi, bigla daw sila nakakaramdam ng lungkot ng walang dahilan eh. May dahilan yun. Meron. Unconscious lang kayo. Yun, tama. Kaya dapat alam nyo kung paano gumagana ang isip. Alam nyo kung ano ang isip. Dapat alam nyo yun. Kasi once na malaman nyo yun, magkaroon kayo ng awareness, hindi nyo na idadahilan na bigla na kayo malulungkot. Tama. Kasi alam nyo na kung saan nanggagaling yung lungkot eh. The participants imagine flexing their biceps as hard as they could for 5 times a week. In a few weeks, they increased their bicep strength by almost 14% without ever Galing, you know? And there are other studies that have had similar results. Okay, now here's the part that you've all been waiting for. Here's how you create success in your life through the power of visualization. You can use this technique to succeed in any area of life. From earning $10 million like Jim Carrey did, to overcoming stage fright or anxiety in dating. And it only takes 10 minutes a day. Set your time. You can do this by sitting in a chair or, if you prefer, just laying down. Now, there are 2 ways to do visualization. The first is you see the scene playing out in your mind, but through your own eyes, as if you are already there. The second way is to see yourself on a movie screen. This is called mind theater. Studies have compared the 2 methods, and the first method of seeing it through your own eyes is more powerful, but for me, I like to do both of them. Now, the first step is to relax your body. Relax your eyes, relax your face, relax your shoulders, relax your entire body. It may take up to 10 minutes to get into a completely relaxed state, but this is important because relaxation allows the message to enter your inner subconscious. Now, the next step I got from the Silva method, which is all about putting your mind into the alpha brain state. What you want to do is you want to visualize the numbers 3, and then 2, and then 1. And then you go into alpha state. The alpha brain state is a state of creativity and learning. It's also called the flow state. Now, after you do this, I want you to fully immerse yourself in the environment of your goal. See yourself with the goal image, whether it's winning the race, holding the trophy, cashing the check, walking into the house, etc. Remember, the greater the detail, the quicker the attainment of your vision. Include images of overcoming adversity. See yourself fighting your way out of things, overcoming it, and reaching success. The next step is bringing in big-time emotion, intense feeling into the visualization. Goddard said, feeling is the secret. The next step is to make it vivid. Vivid, make it clear. Remember, the clearer, the more detailed the vision, the quicker the attainment. Next, I want you to engage all of your senses. I'm talking total sensory immersion. What does it feel like to move your muscles? Is there any wind? What does the ground feel like underneath your feet? Are there any smells in the environment? The grass, the outdoor. What do you hear? How are you breathing? Feel the rise and fall of all of these senses and emotions. And finally, just feel enthusiastically how it feels to have already achieved your goal. Behave as if you already have it. Believe that you already have it. And that's it. You can do this for 10 to 20 minutes every day. This technique, this secret, if done correctly, will turn you into a magnet, attracting everything you want in abundance. I mean, think about it. Look around your room right now. Sinabi niya nga din sa dulo eh. Clickbait lang to eh. Came out of the human imagination, and therefore imagination creates reality. Fiction turns into fact. How many science fiction movies became fact? Nearly all of them. The biggest problem that most people face is imagining what they don't want, which is why Napoleon Hill said, if you spend as much time visualizing success
as you do thinking about failure, you would change your life. Once again, guys, it's not about a feeling of craving, of wanting, of desiring, because that will simply push everything away. The law of assumption is about matching the vibration as though it is already done. Because as Neville Goddard said, assume the feeling of the wish fulfilled, and the universe will have no choice but to harden that assumption into present fact. Peace. Galing. Kilabutan na naman ako dun sa yung mga mensaheng yun. Grabe. Sinalala ko yung sinasabi sa atin ni Ama noon eh. Hindi na nung nga tayo ng linggo. Kung nasa harian na ba tayo? Ng linggo ba yun? Basta nakaraang linggo. Hindi, yung linggo naman kasi, ang sabi niya, ano ang buhay na walang hanggan? Oo, ano ang buhay na walang hanggan? Ang ganda ng sagot dun no? Ang ganda ng sagot niya. Talagang yun ang tumpak na sagot. Grabe. Sabi niya ang buhay na walang hanggan, yung katawan na walang kabulukan. Yun. Yung katawan na hindi nakakakita ng kabulukan. Yun ang buhay na walang Tingnan mo hanggan. Si David na lang halimbawa. Oo. Anong nakita ni David sa vision niya? Nakita niya na hindi makakakita ng kabulukan. Isipin mo yun. Ganun katindi yun ang yung visualization niya, no? Oo. Nangyari yun sa Kristo di ba? Itong pinag-aaralan natin na to na sa Biblia din, unang-unang example niya si Enoch. Oo. Di ba? Si Enoch mula umpisa hanggang dulo nakita niya na lahat. Oo. Nakita niya na lahat. Grabe na visualize niya. Na kaya naging godlike talaga eh. Oo. Sipin mo ganun kalakas yung kapangyarihan. 300. Hindi na siya nasumpungan ng 300. Sipin, ganun talaga kalakas ang pagbivisualize. Oo. Uy, kung may mga binivisualize kayo dyan, pwede nyo i-share sa amin Ito kasi ang nakikita ko malaking problema sa ngayon sa atin, sa problema ngayon. Oo. Tayo, ina-outsource natin yung visualization. Alam mo yung outsource? Yung parang may empleyado ka, sa empleyado mo na ipapagawa. Oo. Ngayon, ano ibig sabihin doon? Yung visualization natin, inaasa natin sa TV, sa cellphone, yun na yung visualization na nangyayari sa atin. Tama. Ngayon, okay lang sana kung maganda yung visualization niya. Ang problema, laganap ngayon yung mula noon pa rin. Palabas. Diba? Yun ang mainstream mainstream. Yun ang laganap. Kailangan magkaroon tayo ng sarili nating stream sa utak natin. Kaya nga Kung paano yung gusto natin maging buhay, nasa isip dapat natin, hindi natin inaasa sa yung kaligayahan natin, inaasa natin sa mga reels. Oo. Sa alak, inaasa sa alak, sa droga. Yun. Sa sex, doon inaasa yung saya Masaya siya pagka ganun. Pwede ka naman maging masaya sa pakiramdaman mo yung saya na hindi mo kailangan ng mga bagay na yun. Tama. Yun na yung sinasabi dito na visualization. Na para maramdaman mo yun, kailangan isipin mo muna ng husto Kaya lang, kung wala kang ganitong klaseng awareness, at ang mga pinapanood mo, mga kalokohan, mga away, hindi mo ito matatagpuan yung ganitong content Oo. Hindi pansin nyo, hindi mapupunta sa feeds nyo yun. Di ba? Hindi mapupunta sa feeds nyo yun. Kaya ang ipapakain sa inyo ng mga applications. Kasi yun ang hinahanap mo Oo. Yun ang pinanonood mo Tapos, pinanonood nito, yung mga away ni Tulpo. Sige, bigyan ko to. Yung mga bigyan ko ng bigyan. Tapos pag hindi ka naging successful, isisisi mo sa gobyerno. Isisisi mo sa paligid mo, di ba? Oo. Kasi wala kang awareness. Yun. Kailangan magkaroon talaga tayo ng awareness. Tama. Yun ang pinaka-una na mangyayari sa tao. Pag nagkaroon siya ng awareness, alam niya na kaagad kung ano hahanapin niya, liwanag. Di ba? Galing. Sabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. Kasi kapag nandun ka sa frequency na yun, dilim yun Tsaka walang visualization sa dilim Tama. Di ba? Pansinin mo, isipin mo lang, madilim. Wala talaga. Wala. Titisod ka, madadapa ka. Wala kang visual Ano ang visual mo, mga kadiliman din. Siyempre, ang ilalabas na mata mo, kadiliman din. Ang galing talaga ng Biblia, no? Hindi sasala ang Diyos Siya may gawa ng lahat ng to kaya nga napapanood nyo to, dahil din talaga sa gawa ng Diyos no?
Yan, hindi ako naniniwala sa salitang aksidente. Wala aksidente. Talagang lahat ng bagay nakatakda. Nakatakda. Oo. Depende yan dun sa ginawa mo, di ba? Oo. Tsaka ikaw may gawa niyan. Oo, ikaw may gawa niyan. Sabihin na iba, ay hindi kasi yung baby nga namatay. Oo. Di ba? Paano mo sasabihin yung baby may gawa nun? Di ba? Itanong mo sa history ng nanay kung ano bang ginagawa niya habang dinadala niya yan. Oo, kasi yun ang magiging subconscious rin ng bata Tama. Kaya, ano ko nga, minsan may napanood ako kay Dr. Joe na kapag ang nanay stress ay ang babae stress, hindi talaga magkakaanak. Kapag ka namumuhay sa stress, yung stress level niya hindi bumababa. Talagang mahirap manganak ang isang babae, lalo na kung yung hormones niya more on stress. Kaya nga mas madali silang hindi naman mas sila. Basta yung mga tao na nandun sa ganong state, hindi ba imbalance yung hormones nila. Mapalalaki, mapababae. Kaya nga merong mga cancer na hindi mapagaling dahil unang-una, hindi naman ginagamot yung punot dulo. Hindi naman dun galing yun sa physical Kung tatanggalin mo lang yun, di ba, makikita mo, babalik na naman. Kasi kung hindi nga yun ang ugat, talagang babalik at babalik yun. Isa yan sa mga bagay, gamot sa cancer, yung emosyon, yung feeling. Yun, sikreto yun. Meron akong napanood, yun na sa akin ni Eva. Doktor siya. Mainstream doktor. Mataas na rin yung niya, kalagayan niya sa medisina. Tapos, nag-albularyo na lang siya. Yung babae. Oo, nakita mo yun. Nag-viral yun. Galing. Pansin nyo tapos ang daming hindi naniniwala sa albularyo. Kesyo ganito, ganyan. Oo. Pero sa ngayon, kapag nalaman nyo yung mga ganitong bagay, ay nako. Grabe. Sasabihin nyo na hindi nyo talaga kailangan ng doktor. Yung doktor na Oo, kasi may sarili tayong pharmacy sa katawan. Tama. May sariling doktor yung katawan natin Sabi nga ng doktor na yun naniwala daw talaga siya na ang tao kayang gumaling nang hindi pinakikialaman yung katawan. Oo. Yung hilot nga, 'di ba? Yung hilot naniniwala tayo doon. Oo. Yun nga si Dr. Joe, 'di ba? Bali-bali buto nun. Hindi naman siya hinilot Pero yung mga buto niya bumalik. Kumalain. Ano nangyari doon? Naalala ko tuloy yung pusa, si Mingming. Pusa yun naalala ko. Yun, isa yun. Nakwento ko nga kay Eva yun. Pilay yun kasi yung nasagasaan ng gulong yun. Pilay yun, di makalakad. Isang linggo yata di makalakad yun Hindi, inabot din siya ng mahigit dalawang. Oo. Pero tataka ako, bumalik sa dati yung paa niya. Nasa ilalim lang siya ng higaan, hindi siya lumalabas, hindi kumakain yun. Ang galing, may awareness yung pusa ng ganun. Lahat naman meron nun, lahat ng instinct ang tawag doon Tayo kasi, yung instinct natin, di natin ginagamit. Pinoprogram kasi tayo di ba? Pinoprogram tayo Ibang pag-a-program sa atin kung pag-aaralan mo yung society natin ngayon. Ibang pag-a-program Gagay sa mga hayop, di ba? Kaya mas mabuti pa yung mga hayop, hindi nila kunin sa gubat Mas maano pa mas malulusog pa mga hayop doon Grabe, ang galing. Ganun ang kapangyarihan ng Diyos. Tsaka ito yung huling yung sitas na anumang hilingin ninyo, ipagpalagay ninyo na tinanggap nyo na. Yun ang pagkakasabi dun Yun yung word dun Ipagpalagay ninyo na tinanggap nyo na. Oo. Assume yun Assume. Law of assumption. In-assume mo na nasa yun na yun nung hiniling mo Ayan. Diba? Ba't Marka? Marcos. Sabi dyan, kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at hinihingi ay magsisampalataya kayo. Yan na yung faith Oo. Yan na yung assumption. Magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na at inyong kakamtin. Di ba? Grabe yung kung nag-aral ka ng past tense, di ba? Ng present tense. Yan ang mismo tinuturo sa atin kanina ng Di ba? Nasa Biblia lang yan. Nasa Biblia lang din. Ikaw yung mga sila Napoleon Hill. Ewan ko bakit, Hindi, biblical din ang ginagamit ni Napoleon Hill. Oo, doon din sila kumukuha ng source. Ng knowledge. Oo. Kaya itong mismong salita ng Diyos, yan yung ginagamit ng mayaman Kaya lang nga, dahil may mga mayaman na masama, hindi naman may tatanggi yun may masama talagang mayaman. Ngayon, sa sobrang dami kasi ng mahirap na mayroong dahilan, nakakita sila ng isang masamang mayaman. Sa dami ng mahirap sasabihin lang nun, ay masama yan. Naging ganun ang impact tuloy.
Oo. Tsaka yung sinasabi namin, pag nasa mababang frequency ka, ang tingin mo dun sa matataas, above sa'yo. Above. Mayabang, masama. Kasi parang tingin mo, inaapakan ka, nasa taas sila eh. Pero meron kang superpower, tanda mo may expectation ka. Kaya mo lang nararamdaman yun kasi ina-assume mo na mas matataas sila sa'yo. Oo. Dapat hindi mo i-assume na ganun. Kasi nga tayong lahat, ginawa lang naman tayong pantay-pantay ng Diyos eh. Lahat tayo mayroong superpower, may expectation tayo, may assumption tayo. Gamitin natin. Na ikaw kung nasan ka man ngayon, kung ano man ang kinalalagyan mo ngayon, walang dahilan para hindi ka umunlad o masenso. Na yung tinitingala mo, imbis na sabihin mo sa sarili mo na ay masama yan, ba't hindi mo i-assumption na ay ako rin yan eh. Kasi sa oras na ipantay mo yung sarili mo doon sa taas na yon, hindi mo na mararamdaman na nasa ibaba ka. O na mas mataas siya. Kapag inalign mo doon kasi kung tutuusin, gusto mo yun eh. Ikaw, gusto mo ba nung naghihirap ka? Ka lang. Oo. Tanggalin mo yung inggit, palitan mo. Ganun ang sikreto. Yung iba kasi hindi alam yung ganun sikreto eh. Dahil naka-condition nga, may program may pagkaka-program na dapat ganito maramdaman mo. Dapat mainggit ka dyan sa mayaman. Mainggit ka dyan sa mga may kotse. Kasi yun yung mga pinapanood nila, yung mga naiinggit. Yung mga drama, grabe. Yung tigilan nyo na manood ng mga drama na yan. Oo. Diyan kayo maghihirap. Okay lang naman eh, basta may ganitong awareness ka na, hindi ka na naapektuhan. Diba? Mahirap pa rin. Kaya kasi pag may ganitong awareness ka na, wala ka nang ganang manood. Wala ka nang ganang ganon. Iba na frequency mo, iba na yung hahanapin mong level ng vibration. Tama. So yun, grabe. Isang napakagandang talakayan na naman ang nangyari ngayon. Maraming salamat sa mga nanonood sa amin hanggang dulo. Oo. Ayan. Oy, shoutout nga pala ulit sa mga nagla-like at nagko-comment. I-comment nyo kung ano yung mga assumption nyo sa buhay at sana sabay-sabay nating yan. Hindi naman siguro sabay-sabay. Sana lahat ng yan makuha natin, di ba? No? Ayan, maraming salamat. Hanggang dito na lang. Ayan. Adios.